Tinutukan kagabi ng mga kaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ang unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bagamat Pranses at Ingles ang lengguaheng gamit sa pre-trial hearing, nakinig pa rin ang mga ito sa tulong ng mga interpreter. Para kay Makabayan President Liza Maza, isa sa mga grupong sumusuporta sa mga kaanak ng mga biktima, kumpiyansa silang makukumpirma ang murder at attempted murder charges laban sa dating Pangulo. Anya, positibo ang kanilang pananaw dahil matitibay ang mga pahayag na inilatag ng prosekusyon maging ng abogadong kumatawan sa mga biktima. Kasi hindi lamang yung mga sinabi mismo publicly ni dating Presidente Duterte, yung binaybay nila, kundi may corroborative statements, yung mismong mga gumawa. No? Inamin din ng mga pulisya, individual police officers na na-involved din sila doon sa pagpatay dahil doon sa mga statements ni Presidente Duterte. Palagay ko mahirap i-debunk yun eh. Para naman sa National Union of People's Lawyer, sa opening statement pa lamang ni Attorney Nicholas Kaufman na lead counsel ng FPRRD, hindi umano ito nakapaglahad ng maayos na argumento upang madepensahan ang kanyang kliyente. Hindi rin umano napahina ng depensa ang mga ebidensyang naunang inilatag ng prosekusyon. Kung hahambingin mo yung opening statement ng prosecution at ng depensa, makikita natin na hindi natin nakikita ng malinaw kung saan patutungo ang depensa ni Duterte, at ang mas nakikita natin ay patungo ito sa paninira at mga datos na sa tingin natin ay hindi nila kayang patunayan. Samantala, muling nabuhayan ng loob ang mga kaanak ng EJK victims dahil sa nakikitang pag-usad ng kaso ni FPRRD. Anila, ilang taon na rin ang kanilang tiniis at patuloy na tinitiis dulot ng madugong oplantukhang noong Duterte administration. Ayon kay Nanay Purisima, asawa ng nasawi sa drug war, dapat ay humarap si former President Duterte sa kanyang confirmation of charges at hindi lamang nananatili sa loob ng kanyang detention facility. Duwag siya kasi hindi siya humarap. Pero nung panahon na gumagawa siya ng krimen, hindi siya duwag. Tuloy-tuloy ang pagpatay niya, libo-libo. Ngayon naduduwag siya humarap kasi may katotohanan. Ipagpapatuloy ngayong araw ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. Sa pagkakataong ito, isusumite ng prosekusyon at common legal representatives of victims ang kanilang mga pahayag ukol sa merito ng kaso. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.